Isang kalmado at mapagpalang araw po sa mga kasambahay. Ako po si Major Philip Ines, ang Chief Public Information Office at spokesperson po ng Manila Police District. Iyabang ko lang, sir, yung mga nakaraang taon namin pinagagawa, sir. So yung operational accomplishment po natin, hayaan nyo muna pong iyabang ko ng konti, sir. No? Yung accomplishment namin from January to December 2024, base po ito sa datos ng MPD. Kinatayang aabot sa standard drug price na 178,403,000 ang pinaginang illegal na droga na kumpiska ng mga pulis Maynila sa isinagawang 1,328 operasyon na umabot sa 2,355 ang arestado. Ano karami yan sa napapa? Nagsisikip na nga, sir, yung kulungan natin. Iyan na nga sana itatanong kung gaano karami o kalaki ang mga kulungan nyo dyan, Major Ines. Yes po, nandun siya ng Manila City Jail. Pero kami po yung kami nagpupuno sa kanila, sir. Sa kampanya naman po sa pagtugis sa mga nagtatago sa batas, umabot, sir, ng 4,280 ang inarestong wanted person ng Manila Police District. Yan pa, dinagdag nyo pa yan, ano? Sige. Sir, kulang-kulang 5,000, sir. Ba, sir? At ganun din naman po sa operasyon kontra illegal na sugal. Meron po tayo na italang 4,977 na arestado sa halos 2,127 operasyong isinagawa. Tama, sir, konting-konti lang, sir. Konting-konti lang po talaga. Samantala, nasa mahigit 977 ang arestado sa isinagawang 1,049 operasyon kontra loose firearms, sir. Gano'ng karami siya na nahuli namin? Yan po. At sa pinaigting na pagpapatupad naman po ng ordinansa, sa buong taon po, umabot po sa 4,043 ang naitalang lumabag sa mga ordinansa. At napagmulta po namin ito, sir, dito po sa Manila. Kaya kung mapapansin nyo po, sir, pinapaigting po natin ng husto yung ating ordinansa, sir, sa Maynila. Ayan, yung pag sinabi natin ordinansa, di ba? Yung mga yes, ordinansa po, ng pambarangay o mga kuwan. Marami po yan, sir, sa Maynila. Yung pag-iinom sa kalye, paninigarilyo, at kung ano-ano pa po. Opo, kailangan po kasi talaga, sir, intensify natin ito. Isa na rin sa magandang pamamaraan to, sir, para mabawasan natin, sir, yung, alam mo, sir, yung street crimes. Yan po, sir, lalo na yung pag-iinom po. At yan ay may kaukulang multa, no? Opo, malaki po na. Malaki po, Atty. Odi at saka Sir Edwin, yung naiaambag natin sa lokal na gobyerno para sa pag-iipon nila ng pondo. Nakalauna na itutulong natin sa mga kababayan natin na sa laylayan ng lipunan. Tama yan. Okay. Ito po, itutuloy-tuloy ko na lang po. At yung patuloy din po nating pagpapatupad ng mga operasyon laban sa kriminalidad. Sa pamamagitan po ito ng law enforcement checkpoints, Oplan Sita, Oplan Galugad, ang MPD po ay nakapagtala po ng 210,225 beat patrols. Ang dami po nun. 73,989 mobile patrols. 17,711 bike patrols. Nakita nyo sa pag-iikot sa aming lugar. 63,911 motorcycle patrol. Nakita niyo, sir, ginagulugad namin ang aming kanyang karaming gasolina at motorsiklo ang inyong... Pag wala na, sir. Pag kinukuha na, nagpapadyak na lang kami, sir. Ayun pala. Pero kami bike patrol doon, sir. Okay. At sir, ito naman, balitang national and local election naman po tayo sa lungsod po ng Maynila. Noon pong January 12, 2025, pinangunahan po niya PNP Chief General Romel Francisco Marbil kasama po si Brigadier General Anthony Aberin, Acting Regional Director ng NCRPO, at ganoon din po kasama po yung aming District Director ng Manila Police District, Brigadier General Arnold Thomas Ibay, to COMELEC Chairman po si Attorney George Erwin Garcia at si Commissioner Perolino. Nagkaroon po tayo ng simultaneous launching ng COMELEC checkpoint na ginanap po sa Maynila. Masasabi po natin generally peaceful ang seguridad sa buong Kamaynilaan. Tuloy-tuloy po ang ating COMELEC checkpoint sa lungsod ng Maynila upang masigurado ang ligtas at mapayapang halalan. Sa kabuuan, ang MPD po ay magdideploy ng halos 1,000 pong mga personnel po, Sir Edwin, Ma'am Attorney Judy, para sa Election Day. Sila po ay tatalaga sa 93 polling center ng 6 na distrito ng Maynila, gayon din sa COMELEC offices at sa ating pong AOR o Area of Responsibility. Samantala, ang COMELEC checkpoint po ay nagsimula noon pa pong January 12, 2025 hanggang sa kasalukuyan. Patuloy po nating inaangat ang antas ng pagbabantay sa ating mga kababayan sa timbulan po ng Laya at Diwang Dakila ang lungsod po ng Maynila. Tayo po ay magpapatuloy ng paglalatag ng checkpoints at nananawagan kami, sir, sa ating mga kababayan na hindi dapat, sir, na matakot sa mga checkpoint. At nakita po natin yung checkpoint dahil dito po ay sasagawa natin upang masigurado po ang kaligtasan ng ating mga kababayan. At dagdag ko na rin, sa Tondo, Maynila, naging matagumpay po ang pagdakip sa motorcycle riding suspect na nagtangkang takbuhan ng COMELEC checkpoint.
kumpiskado po ang baril at shabu mula sa suspect sa pamamagitan ng kanilang katapangan, kasanayan sa police operation. Mabilis po ang aksyon ng kanilang naitugon. Yan, talagang napakagaling ng mga Yes, sir. Police Maynila natin. At talagang sa buong taon ay napakadami ng accomplishment ng NPDCA. Congratulations sa inyo, lalong-lalo of course sa inyong District Director, ano? Yes Si po. Sir Ibay na talaga naman napakasipag at napakagaling na police officer. Yes po. Kami po ay nagpapaalala sa ating mga kababayan na ang mga Police Maynila po ay nasa dulo lamang po ng inyong mga daliri. Yan. Maaari po kayo mag-text, tumawag sa aming mga hotline numbers sa social media accounts sa iba't ibang istasyon na makikita nyo sa inyong mga screen. Sa ngalan po ng aming District Director, Brigadier General Arnold Thomas Ibay, at direktiba po ng aming Regional Director, Brigadier General Anthony Abirid, na tinatawag po namin AAA General, Able Active Allied. Yan. Ako po siyempre, si Police Major Pilipines mula sa Manila Police District na may tataktong. Tapat sa serbisyo, ora mismo maksyon at may malasakit po sa timbulan ng daya at diwang dakila. Ang lungsod po ng Maynila.